Ayun, amen. Sige po. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid kay Kristo. Ayun, at una po sa lahat ay binabati po natin ang magandang gabi. Ang lahat-lahat po ng umattend po ngayon. At syempre, ang mag-view po nito sa ating pong YouTube channel sa CDCM Reunited, The Enlightened Ones. Live din po tayo dyan po sa Facebook page ng CDCM. Po ngayong gabi. So ayan po, sa ating pong pagpapasimula, tayo po ay awitan muna natin ng pang-opening song ang ating pong Panginoon para po sa ating pagtatalaga sa ating sarili sa pakikinig po ng kanyang mga banal na salita. Mamaya-maya po yan po. So para po sa paumpisa ng ating night worship service na ito, pangungunahan po tayo ng opening song ni Sister Dea Yap. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Yun po, salamat Sister Dea Yap sa napagandang awitin na pangbungad, pang-welcome at papuri sa ating Panginoon. At ngayon po sa ating pong pagpapatuloy, pangungunahan naman po tayo ng pambungad na panalangin ni Sister Gemaline Mangayat. Our Father in heaven, we thank you for this opportunity that you have given us. We thank you, Lord, for this online platform na ikaw ang may gawa upang kaming mga magkakahiwalay, physically or personally, ay magbuklod dahil sa iyo. Lord, humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, sapagkat kami tao lamang. Maraming salamat, Lord,
sa mga biyayang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Gawin mo kaming kalugod-lugod sa aming gawain ito, O Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang aming connection upang hindi ito ang maging distraction sa aming gawain. Ikaw, Lord, ang mangusap sa bawat isa sa amin upang maging kalakasan namin sa aming pang-araw-araw na gawain. At upang ang iyong salita ay maipakita namin sa aming mga kapwa. At nang maraming maka-realize at manampalataya sa iyo. Maraming nakalimot ang manumbalik sa iyo, O Lord. I-bless mo ang bawat nakikinig, bagamat online. Ngunit ikaw ang kanilang maramdaman. Ang iyong presensya ang kanilang maramdaman. Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, sa aming gawain ito, sa aming night worship na ito. Ang iyong ngalan, ang madakila at mapuri sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Sister Gemaline, sa pangunang sa pagbibigay panalangin sa ating pong gawain ngayong gabi. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, bago ko po ibigay sa ating music team ng CDCM Reunited at sa ating worship leader na nakatalaga ngayong gabing ito, ay pakibigyan mo na sila ng mic, moderator. Baka may gustong magbigay ng testimony, magpasalamat, ayun, magtestify ng pasasalamat sa nagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. So sa mga gusto pong mag-testimony po, naka-open na po yun yung kanya-kanya pong microphone. Baka may gusto po kayong i-share may gusto po kayong i-share na hindi nyo makalimutan na nangyari sa buhay nyo na ginawa ng Panginoon. So go ahead po. Hanggang 3 tao yung pwede pong mag-share sa mga gusto. Huwag po kayo mahiya. Dapat lang natin i-share ang pagpasalamat natin kung paano tayo biniyayaan ng Panginoon. Yan, salita po kayo kasi kailangan channel message. Salamat. So meron po ba gustong magbigay ng testimonies? So yun, so wala po yata. Sige po, kung wala pong magbibigay po ng kanilang testimonies, ayun, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. So ibigay na po natin ang pagkakataon sa ating pong music team, ang ating CDCM Reunited Music Team. Siyempre sa pamangunguna po yan ng kanilang ng ating pong worship leader na wala pong iba kundi si Brother Joseph Amisola Agnad. So yun, so tinatawag na po natin ang ating music team sa kanila pong pagbibigay ng ating praise and worship sa Panginoon. At ating sama-sama sisigasin
pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Sakit, hindi mo ko iwan. Sa bawat sandali ay laging kasama. Ay laging sasamahan. Banal na Hati ay kalakasan. hatid ay kalakasan. Ay Upang lahat ng bagay ay Shine! magtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan. Sa aking puso ay nandalahan. Pagpapanahon pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Sabi mo sa amin, Ako mo sa akin, hindi mo ko iwan. Bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. bagay ay Upang aming lahat ng kaya mo bagay Diyos. ay Ikaw ay Diyos lang. mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapanahon pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Minsan mo kami sabihin, Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapanahon pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. kapuri-puri ka, Panginoon. Ika'y makapangyarihan, O Diyos. Sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito, ika'y lagi namin kasama. Ikaw ang aming pastor. At hindi mo kami hinahayaang mag-isa. Yes, Lord. Pagkat hindi mo kami iniwan, ikaw ay nandyan. Palaging nandyan para sa amin. Ika'y nangaakay kung kami nasa kadiliman para itungo sa kaliwanagan. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan yan na iyong nagbibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, pagkat ika'y nandyan. Tumutugon sa aming mga pangailangan. Kaya ika'y aming pupurihin sa bawat araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Panginoon, hindi hadlang na magkakahiwalay ang bawat isa pagkat ang iyong Espiritu ay kami sinasamahan. Opo, mga kapatid kay Kristo, napakabuti po ng Diyos sa lahat ng oras sa bawat araw ng ating buhay. Kaya atin siyang awitan ng kay buti-buti Panginoon. Ating sabihin,
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kahit laging tapat kung magmahal. Ang iyong kadakilaan ay magpawalang hanggan. Kaya kung kami ay nandito upang sinasamba kita bilang Diyos at Panginoon at Panginoon. Ika'y walang kapulan, ika'y walang kapulan, ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos at akin ay nagmamahal. Maraming salamat, O Diyos. Buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat upang magmahal. Ang kanyang awa sa atin ay walang hanggan. Awaan ay pagbawal. Tawag lang namin siya. Pinuli, sinasamba kita. Pagkat siya'y dakilang Diyos at Panginoon. Walang katulad. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti sa akin ay nagmamahal. Aming naman pinupuri, Panginoon. Sinasamba kita. Diyos at Panginoon. Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Sa atin po ay nagmamahal ang Diyos. Napakabuti. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay Papuri-puri ang Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Oh, hallelujah. Salamat ang Diyos. Kay buti-buti mo sa aming mga buhay. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y tapat kung magmahal, Panginoon. Ang iyong awa ay magbawalang hanggan. Kami nagpapasalamat at kami nagpupuri, tumasamba sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa lahat ng aming mga gawain. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. O po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba ay para lang sa iyo. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Purihin ka namin, O Diyos. Amen. Praise God. Praise the Lord. Maraming salamat CDCM Reunited Music Team at sa ating praise and worship leader ngayong gabing ito, si Brother Joseph. Ayun. So, napakasarap awitan, purihin
at sayawan ng ating Panginoon. Talagang napapaindak po tayo sa pagsasayaw at sa pagpupuri sa ating Panginoon, na kahit sa ganitong platform lang ay pwede pa rin nating nakakaya pa rin nating purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga platform na ito na ating pong mga ginagamit. So tapos na po tayo sa ating pagpupuri, pagbibigay awit, pag-worship ng joy, worship sa ating Panginoon. Tayo naman po ay makinig ng mga kanyang mga banal na salita para po sa hapunan natin sa ating pong spiritual life. Ewan ko lang po kung nakasumipot ba yung ating speaker. Wait lang, tanungin muna natin si Brother Joseph, nandyan po ba yung ating speaker kaya? Pahiting ko lang si Pastor Don. Brother Joseph? Wala yata, wala. Okay, wala. So, yun, wala daw si Pastor. Hindi na contact. Okay. So, hindi po pa rin hadlang yon para po tayo makapagpatuloy sa pagpakikinig ng salita ng Diyos na inihanda po niya sa atin. Siyempre, wala na pong ibang may bibigay ng po natin, ng pagkaing spiritual life, kung di po ang naging worship leader na lang po kanina. Ayun, wala po tayong choice, but sabi nga po nila, hindi po yan ang hadlang para ating pong purihin at sambahin ang ating Panginoon, sapagkat sa kahit sino mang tao na ipinadala niyang instrumento ay bawat isa nito ay may kanikanyang mensahe ang Panginoon na gustong iparating sa atin. So, ibigay na po natin ang time sa ating pong speaker ngayong gabi. Wala pong hindi si Brother Joseph Amisola Agnan. Magandang oras sa bawat isa. Ayan, isang napaka buti ng Panginoon, tulad nga ng awitin kanina. Kay buti-buti mo, Panginoon, at tunay nga na siya Diyos na makapangyarihan. Pagkat anuman ang mga pangyayari, mga instances sa buhay na ating ginagawa, mga gawa na yan, lag daw. Okay, hello. Yan. So yun, yan. Ano mga pangyayari sa buhay natin na kung minsan yan nga, hindi natin na inaasahan na pangyayari. But still God is there. God of wisdom, a God of mercy, a God of love, and a God of justice. He's there for us, na patuloy pa rin gumagabay. Yan, yung ating speaker po sana ngayon, si Pastor Don, hindi po nakarating for the emergency nangyari siguro lang. But still, God is so good and giving us the opportunity, na naman, para ma-share ang kanyang salita sa gabing ito. Sigat na po sa atin ang Mark chapter 10 verse 46 to 52. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ano pong kwento ito? Ito po yung kwento ni Bartimaeus. A blind man who are in the street na araw-araw na malimos. He's a beggar, na malimos, naghihingi ng tulong. Hanggang minsang araw, dumaan si Kristo doon sa Jericho, saan niyang kinaroonan. At dito, nakita niya si Kristo at niyang tinawag. At sa kanyang pansin, kahit may mga nagsasaway sa kanya, pero napansin pa rin siya ni Kristo at tinawag at binigay ang kailangan niya. Anong pangailangan ni Bartimaeus? Gusto kong muling makakita. Okay? Hiningi niya sa Diyos, gusto kong muling makakita. Anong sabi ni Kristo? Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napakagandang kwento, Isang kwento na isang inspiration, hindi lang sa ating visually impaired, but sa ating mga nananampalataya, sa ating mga gusto makakilala talaga kay Kristo.
But for that, manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa pagkataong to. Isa'y very kaibuti mo, Panginoon, pagkat isa na namang pagkakataon na binigay mo sa amin. Hiniling po namin na ang iyong salita naming marinig ay iyo pong i-bless at maging kalakasan po ng aming espiritual na pangatawan. Maraming salamat po sa Pangalan ni Jesus. Amen. Dito, sa kanyang salita nating marinig talaga naman kan. Alam kong nabasa nyo na ito kung paano yung kwento nito. Napakagandang kanta. Napakagandang kanta. Napakagandang kwento. Ayan. Napakagandang kwento na talaga namang mag-inspire sa atin. May mga ilang bagay lang tayong dapat pakita dito sa ating step by step na pagkakilala kay Kristo. Ito ay parang parable kasi ng pamumuhay natin bilang isang nananampalataya kay Kristo dito sa sanlibutan ito. Ano bang pagkaiba ng mundo at sanlibutan? Okay. Ang mundo nasa kay Lord dito. But kung sabi natin sanlibutan, this is the worldly system na nangyayari sa ating mundo. Okay? Yung worldly system na sinasabi na, yung mga gawain dito sa mundo. Ano yung mga nangyayari dito sa mundo? Ito yung sanlibutan. Kung bakit may sanlibutan. Ayan. Yun ang pagkaiba ng mundo at sa pagsanlibutan. Ang mundo, ito yung pinagmayarian ng Lord na ito yung balang araw mawala. Ba't ang sanlibutan? Ito yung mawala ang sanlibutan. Ito yung ginagalawan natin. No? Yung system ng worldly system. Ayan. Kung ano yung nangyayari dito sa mundo. Ano na ba yung mga nangyayari dito sa mundo? Parami ng yung mga tao gusto nang kung ano yung gusto nila, yun na lang ang kinokonek sa kanilang buhay pagka-Kristiyano. Gusto nila is yung ma-over yung free will na binigay sa kanila ni Lord. Okay? So, gaya tayo, ang sanlibutan ay gaya, no? Blind. Is a blind. So, ang sanlibutan, bulag sa katotohanan. Alam na ang katotohanan, alam na ang mali sa pagkarami-rami narinig na salita ng Diyos, iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga religion, ang ating narinig, di ba? Pero, sa karami-raming narinig natin na salita ng Diyos, ay ginagawa pa natin ang hindi tama, no? Ginagawa pa natin kung ano yung gusto natin na gawin. Yan yung nagsasabi na bulag ang mundong ito. Ha? Bulag ang mundong ito. This is representing Bartimaeus, ang sanlibutan. Noong hindi pa tayo nananampalataya, ganun din tayo. Napakabilang tayo sa bulag na mundong ito. Sa bulag na sanlibutan ito. Nung hindi pa natin totally tinanggap si Kristo sa ating buhay, talagang totally, kahit may narinig na tayong mga salita ng Diyos, tinasama tayo ng mga magulang natin sa church, pero still, ginagawa pa rin natin yung mali. Pinaglalaban pa rin natin yung mali. Kasi, hindi natin nakikita yung katotohanan. But, Bartimaeus, anong ginawa ni Bartimaeus as a tao na talagang gusto niya, no? Na makalabas na sa kanyang comfort zone, makalabas na sa dilim na yan. Anong kinailangan niya? Ang Mesiyas. Kinailangan niya ang isang Mesiyas na siyang maglalabas sa kanya sa kadilimang yan. Ganon din tayo, We are in a blind world. At anong kinakailangan natin? Si Kristo. Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, nagpakahirap na naipako siya doon at tumilapon ang kanyang dugo doon. Umagos ang kanyang dugo doon sa krus na yan para tayo ay maliwanagan.
May pakita niya ang liwanag na kailangan natin. I am the light of the world, sabi niya. Jesus is the light of the world. And, siyempre, bakit na sinabi sa atin rin, you are the light of this world. Okay. Because we are the reflectant. We are the Christian, tayo mga Christian ay follower ni Kristo. Kaya, nagre-reflect sa atin yung ilaw ni Kristo. Okay? So, liwanag. Kailangan ng liwanag para makalabas sa kadilimang yan. Pagkabulag ng sanlibutan. At ang kinakailangan ang liwanag ni Kristo. Na yun ang dinesire ni Bartimeo sa kanyang buhay. Gusto niyang makakita muli. Pero paano kaya? Wala naman. Paano niya mahanap si Kristo? And suddenly, Jesus Christ came. Jesus Christ came into that place. At ito na nga. Sa atin, na mga nanampalataya, sa atin na nakakapakinig kay Kristo, pumunta dito sa lupa, naikalat ang kanyang salita, nandyan na ang Bible, naisulat ang kanyang history, naisulat ang kung paano siya namatay at nabuhay muli at umakyat sa langit. Nakasulat diyan kung ano yung mga katuruan niya, mga principle of being a Christian. Okay? Nandyan yung salita ni Kristo. Dumating si Kristo dito sa lupa. Minsan sa buhay natin, nasa kadiliman tayo at gusto nating parang bakit tayo parang sad, always sad ang buhay natin. Excuse me. Yeah. But yun nga no. Bakit always sad? Parang ang sad-sad ng buhay ko. At yan ay dahil sa epekto ng kadiliman sa buhay mo. At kinakailangan ang Kristo. At ano ba yung mga step by step na ginawa ni Bartimeus para makalapit at makamtan ang liwanag na yan? Okay? Una, no? Narinig niya si Kristo. Okay? Willingly na nakinig kay Kristo. Okay? Naging willing siya na makinig kay Kristo. Okay? Nung narinig niya na si Kristo, talagang nagkaroon siya ng calling Jesus Christ. Tinawag niya si Kristo. Sinigawan niya. At kahit may mga nagsasaway sa kanya, pero mas lalo niya nilakasan ang tawag niya. Sa mundong ito, kuminsan yung prayer natin, our calling to God is parang bumabangga sa bubong. Kung nag-pray ka, parang hindi dumarating kay Lord yung prayer ko. The enemy don't want, hindi niya gusto na tawagin mo si Kristo. Kaya kung nanalangin tayo bilang kung tinatawag natin ang Diyos sa buhay natin, Lord, help me on this problem. Lord, help. Parang, bakit hindi parang sinasagot? Parang bumabang. Logged in. Joshua Dela Paz, the dreamer, has logged in. Joseph, the drummer, has logged in. No Name has logged in. Wilmar has logged in. Sherlyn has logged Hello. in. Narinig na? Has logged in. Ian has logged in. Icy has logged in. Anthem 38 has logged in. Narinig na? Has logged in. Army has logged in. GG has logged in. Elsie has logged in. Star has logged in. Narinig na ako? Has logged in. Joseph, the drummer, has logged in. Dinig daw, dinig. Logged out. Okay. So, patuloy tayo. Patuloy tayo yung ating usapan. Has joined the channel. Yun nga, no? Ang sabi ni... pagpatuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yun nga, no? Sa kung tayo nanalangin, bakit parang bumabangga, no? Parang,
hindi narinig. So, gaya ni Bartimaeus, sinasaway siya ng mga tao. Uy, huwag kang maingay dyan. Ang ingay-ingay mo. Ayan. Dahil sinasaway siya. But still, Bartimaeus has the urgency to call Jesus Christ. Ganon din sana tayo sa buhay natin. Okay? Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, 5:16, okay? Pray without ceasing. Pray continually. Magpatuloy ka sa panalangin. Huwag kang huminto sa panalangin mo. Magpatuloy ka, sabi ni Kristo, no? Magpatuloy ka, sabi ng Bible. Just keep on. Has logged in. Okay, so Jeremiah 33:3 says, call to me, and I will answer you, and tell it the unsearchable things you do not know. Huwag kang magsawa na tumawag kay Kristo. Okay? Kasi handa siyang sumagot kung ikay kanyang, kung talagang porsiguido ka na magtawag sa kanya. And He will tell, no? The unsearchable things you do not know. Yun ang sabi niya. Ganon din tayo mga kapatid kay Kristo, na dapat patuloy lang. Gayahin natin si Bartimaeus. Sinasaway man siya, sinisigawan man siya para manahimik, pero dahil sa porsigido niya, tawagin si Kristo. Star has left the channel. Okay? Star has logged out. Ganon din tayo. Maging porsigido tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maging porsigido tayo sa pagtawag sa Kanya. Like, yung prayer natin hindi sinasagot. Parang hindi dumarating kay Kristo. But still, continue to pray and pray and pray. Darating din ang panahon. Sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, Star has left the channel. 3 lang ang kasagutan niyan. Yes, no, wait. Kung wait, sabi niya, Star has logged. may sasagutin niya yan ng tamang panahon. I'm your destiny has. He will not say no, Your destiny has but logged out. He will say wait because this is not the right time to answer that. There is a right time. Ito muna ang para sa iyo. In every time that God say wait, there is a time, may iba siyang plano na gagawin na gagawin mo. Nakasagutan ng panalangin mo. Star has logged in. Star Okay. has logged out. Si Kristo, narinig niya si Bartimaeus dahil sa porsigido niyang pagtatawag dito. Pagsisigaw dito. Narinig niya si Bartimaeus. Ganun din ang Diyos sa atin. Sabi nga doon sa isang yung judge, si judge na kinukulit ng isang balo. Diyan din sa Bible yan. Makita mo yan. So, yung judge, kinukulit niya, give me justice, give me justice. Pabalik-balik siya, give me justice. Sabi niya, okay, ako yung judge na walang ginagalang na tao, hindi ako natatakot sa Diyos, pero dahil sa kakulitan ng taong to, ng balong to, sisiguraduhin ko, makakamit niya ang kanyang katarungan para lang hintuan ako. Ang Diyos, kung yung judge, ganun yung kaisipan niya, sinagot niya at binigay niya yung kagustuhan ng balo. Ang Diyos pa kaya na napakabuti, gaya ng naawit kanina, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti ng Panginoon eh. Kaya, sasagutin niya. No? Just pray, keep and praying. Keep and praying. And someday, God will answer. And ganito ang nangyari kay Bartimaeus. Dahil sa kanyang pagkapursigido na tumawag kay Kristo, narinig siya ni Kristo at sinagot siya. At anong sinabi sa kanya? Has left the channel. Sherlyn has logged out. Tawagin niyo siya dito. Kaya lumapit ang isang alagad, tinawag si Bartimaeus. Anong next step na ginawa ni Bartimaeus? Naging masaya siya at anong ginawa? Tinapon ang kanyang balabal at lumuksong tumayo palapit kay Kristo. Okay? Dito natin makikita, sa buhay natin, maraming mga bagay na dapat nating i-consider. In nearing to God, sa ating paglapit kay Kristo, Star has logged out. dapat mong isipin na marami kang dapat na
itapon, marami kang dapat na isuko kay Kristo. Mga problems, mga bisyo, mga ano-anong mga bagay na dapat mong isuko sa iyong paglapit kay Kristo. Being a Christian is a very challenging matter. Marami kang isa-sacrifice. Parang chess. Kung naglalaro ka ng chess, dapat kang mag-sacrifice ng mga official, mga piyesa mo, para makalusot ka at mahuli mo yung king ng kalaban mo. Sa buhay natin, sa paglapit kay Kristo, sa pagkamit ng buhay na walang hanggan, sa pagkaharap mo sa Diyos na buhay, you need to sacrifice. And many of us sacrificing this night. I'm glad, dami natin, medyo madami tayo ngayon. I'm glad, iba pa yung mga nakikinig ngayon sa Facebook Live natin. And God, nandito tayo na nagtutulungan, naipahayag at nagkakaisa na makinig ng salita niya. Mayroon mang mga ganito, naglalag ang Team Talk. Pero nandito pa rin tayo. We are sacrificing to just hear the word of God, to just listen the word of God. At yan po ang gusto ni Kristo. Sacrifice. Bartimaeus, tinapon niya ang pwedeng maging hadlang sa kanya paglapit. Ang kanyang balabal na pwedeng makapatid sa kanya, makapagpabagal ng kanyang paglalakad, dahil siyempre hila-hila siya, tinapon niya ang balabal na yan. So, sa atin din ano ang kaya mong isuko kay Kristo? Kapatid, ang tanong ko sa iyo ngayong gabi, ano ang kaya mong isuko kay Kristo? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa paglapit mo sa Panginoon? Para makapaglingkod ka na walang hadlang sa Panginoon. Kayamanan? Position? Whatever you have, kung alam mo yan na nakakahadlang sa pagpupuri mo sa Panginoon, why not? Sacrifice that all to Jesus. Bitawan mo ang mga yan at lumapit ka kay Kristo at talikuran mo ang mga yan. Yung power mo, kahit ano pa yan na pwedeng umadlang sa iyo. Just go on to feel i-feel mo yung kaloob ni Kristo, yung sarili mo, na pagtalaga mo kay Kristo na iyong pagsaservan. Ganun ang ginawa ni Bartimaeus. Sa kanyang paglapit kay Kristo, talagang tinapon niya ang kanyang balabal at lumapit siya ng buong puso. Buong galak. No? Ganun tayo. Huwag kang napipilitan na lumapit kay Kristo dahil gusto mo lang na sabihin na hindi ka masabi na, kunwari ka pa. Ganito ka rin pala eh. Lasinggero ka rin noon. Kunwari ka pang simba-simba. Huwag mong painggan. Talaga ang kalaban may mga ganon. Gusto kang mapatid. Kahit imbis na ikaw ay nagbabago na, gusto kang mapatid muli. Kinakantsawan, ganon. Kung ikaw ay talagang nakay Kristo, kung gusto mo nang lumapit kay Kristo, huwag kang magpaantsaw, kundi magpatuloy ka, surrender all to God. Lord, help me. And remove this, yung pagkahilig ko sa alak, pagkahilig ko sa ganitong mga bisyo, para makapagsilbi ako sa iyo ng buong puso. Yeah. Anong tinanong ni Kristo nung nakalapit siya? Anong tinanong ni Kristo kay Bartimaeus? Sabi niya, anong nais mong gawin ko sa iyo? This is the time, no? Kung na-sacrifice mo na lahat kay Kristo at nagawa mo na, at alam mo na naisuko mo na ang lahat-lahat, no? You confess to God all your sins, all your own plan,
dito mo na pwedeng hilingin, Lord, sabi niya, gusto ko pong gumaling. Okay. Gusto ko pong gumaling. At anong sagot ni Kristo? Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Faith. Speaking of faith, si mismong Kristo, si Jesus Christ mismo ang nagsabi kay Bartimeus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano pinakita ni Bartimeus ang kanyang pananampalataya? By doing it. Kung ano yung kaya niya. Hindi siya nag-alinlangan. Sinuko ang lahat-lahat kay Kristo. Ibinigay niya kung ano ang nararapat. Ibinigay niya kung ano yung narapat na kanya ibigay kay Kristo sa kanyang buhay. Nagporsigido siyang tawagin siya. Kahit may mga hadlang, may nagsasaway sa kanya. Nung tinawag siya, binato niya ang kanyang balabal. Matagal na naghintay si Bartimeus at nakita yan ni Kristo. Dahil dito nakita niya ang pananampalataya ni Bartimeus na kaya niyang gumaling sa pamamagitan ni Kristo. Sa buhay natin mga kapatid, kung tanggapin mo si Kristo ng buong puso, manampalataya ka that God will save you. Huwag kang ag-alinlangan na, save na ba talaga ako? Sinasabi ko sa iyo, John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Ryan A has logged in. Joshua Dela Paz, the dreamer, has logged in. Wait lang. Has logged in. Mark has logged in. Kid on PC has logged in. Ayan. Sophia has logged in. Ticey has logged Okay. in. So, yan sabi nga ni Kristo, Has logged in. John 3:16 says na, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Believe. Dreamer has joined. Faith. No name has joined. Ang sabi ni Kristo, yung faith natin, C has joined the channel. no? Ticey has joined the channel. Faith ang pinag-uusapan natin dito. 38 has joined. Yung pananampalataya kay Kristo na oras na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, oras na binigay mo na ang buhay mo kay Kristo, huwag kang mag-alinlangan. Huwag mo nang kailangan na sanugin na, save ba ako? Na-save na ba ako? Huwag na ganoon. Kasi, ang nakay Kristo na. But, I don't tell na, kung totoo ka talagang tumanggap kay Kristo, do it in a work. Faith without work is useless, sabi ng doon sa libro ng James. Faith without work is useless. So, kung ikaw ay nanampalataya sa kay Kristo, do it na work. Ang bunga po ng pananampalataya ay mabuting gawa. Hindi ka po gagawa ng mabuti para masabing ikay nanampalataya. Okay? Ikay nanampalataya, kaya kang gumagawa ng tama. Ganon po, So, kung tinanggap mo si Kristo, ang bunga niyan, gumagawa ka ng mabuti, hindi mo na binabalikan ang dati mong gawa, nandoon ka na, nakita mo na ang liwanag. At atin ang tinanggap ng buong buo sa ating mga buhay. Sa ating buhay, sabihin natin, Lord, I will follow you. Siyempre, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, ikaw na ay follower ni Kristo, ang gawin mo ay mga ginagawa ni Kristo. Hindi naman siguro umiinom si Kristo ng alak. Hindi naman siguro nagbababae si Kristo.
Hindi naman siguro nag-iisip si Kristo na ganito ang gawin niyo, mag-abortion, mag-divorce ka. In a way, no, na tayo mga Christian, we do what the right. Just listen the word of God, preach the word of God. Sabi nga doon sa Matthew 28:19-20, go to all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. No? Iscatter niyo ang aking salita sa buong mundo at sa inyong ginagawang yan. Huwag kayong mag-alala pagkat andyan pa rin ako sa inyo. Jesus Christ, kahit wala na dito sa mundo, wala na. Pero ang kanyang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu niya, ay nandito sa ating buhay. Oras na tinanggap natin. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang matakot na ipahayag ang kanyang salita. Hindi lang naman yung pananalita dito eh. Pwede mong ipahayag ang kanyang kabutihan sa pamagitan ng testify mo ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Mismong buhay mo na, evidently. Oh, 'di ba? Mas lalong powerful na pagpipreach ng Word of God. Mga kapatid, ang sinasabi lang natin ngayong gabi, kung ikaw ay naguguluhan, tumawag ka kay Kristo, huwag kang magsawa. At oras na narinig ka ni Kristo sa iyong paglapit sa Kanya, confess everything to God, do it, surrender all your own or all your personal plan to God. Isuko mo lahat sa Kanya. And after that, makikita mo and have faith that God will answer all your prayers. At oras na nangyari ito, sana sabihin mo sa sarili mo, Lord, I will serve you. I will follow you. To God be the glory, and God bless us all. Thank you. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na narinig po ngayong gabi ng Brother Joseph. And para sa ating pong pagtatapos, sa ating pong gawain, tinatawagan ko po si Sister Social Ambien para po sa ating closing song. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko'y inaalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y gamitin mo sa isang pagsambang nararapat
Yun, thank you po Ate Sister Cecil Ann. Ngayon po sa atong pagtatapos, tinatawagan ko po ulit ang ating pong speaker, Brother Joseph Agnat po sa ating closing prayer. Hallelujah. Let us pray. Thank you, Lord God, for your goodness, for your love. Thank you for your wonderful blessing, Lord God. Thank you for your words, Lord God, that we have heard, Lord God, the life of Bartimaeus, Lord, na naging sample po sa amin. Dapat kami ay dapat tumawag at manampalataya sa iyo, Panginoon. Dapat naming matutong isuko ang lahat ng mga personal na plano sa aming mga buhay, and let your plan and let your will be done into our life. Maraming salamat, Panginoon. At naway ang iyong salita na aming napainggan ay itanim mo po sa aming mga puso't isipan. At salamat po, Panginoon. Maraming mga may naging technical problem ngayong gabi, Panginoon. Pero salamat pa rin pagkat ikaw po ang siyang bumantay po sa amin hanggang natapos po itong gawain na ito. At sa aming pong paghihiwa-hiwalay, naway ang bawat isa ay mabless, Lord God, na-feel ang kanilang salita mo ngayong gabi. Ma-feel ang blessing, Lord God, sa paglabas namin sa platform na ito. Ma-feel namin na sa aming pagtulog ay nandyan ka palagi para sa amin, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you've done. In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon, maraming salamat po sa lahat ng umaten. Maraming salamat. And God bless sa bawat isa, sa mga Facebook nanonood, audio live po natin. Ayan, like and share itong video na to. And yung YouTube channel natin, subscribe din po kayo. Maraming salamat and God bless us all.